Napatili siya, saka napakapit sa leeg nito sa takot na mahuhulog siya. "I've got you, so relax," anito. "Hindi kita bibitawan." Mukha namang kayang-kaya siyang buhatin nito. Lalo tuloy niyang napansin ang kamatsyohan nito. Ngayon ay hindi lang niya tinatanaw-tanaw ang abs at dibdib nito. Ka-up close and personal na niya ang mga iyon. Bigla tuloy ay pinagpawisan siya ng malamig. Hindi siya mapalagay na makikiskis ang balat niya ang hubad na katawan nito. Parang masyadong mainit iyon. Masyadong matigas, masyadong nakakatuksong sandalan. "Hindi sabi kita bibitawan, kaya pwede ba? Mag-relax ka." Ani Kin na nararamdaman siguro ang pagtatangka niyang maglagay ng kaunting distansya sa pagitan nila. "Eh di mag-relax." Hindi na niya pinilit na makalayo rito. Sa halip ay hinayaan na lamang niya na magpadait pa siya rito, mapasandal. Hindi siya na-relax. Kakaibang tensyon pa ang bumalot sa kanya. Iyong uri na nakakapagkapapos ng hininga at nakakapagpaikot ng paningin. Kung may kailangan man siyang pigilan ngayon, iyon na yung pagnanais na maglambitin sa leeg nito. Subukan mo at tiyak na kakalbuhin ka ng girlfriend niya. Napahiya siya sa sarili nang maalala ang nobya para manghala ng boyfriend ng may boyfriend. "Hinahala ko ba?" Dispensa niya. "Hindi, balak mo pa lang." Hindi na niya iyon kinontra. Medyo natukso nga siya sa pagbalaka nito. "Temporary insanity and temporary amnesia lang. Sensya na, nakalimutan ko girl." Eksakto naman nang narating na nila ang tinutuluyan nila, ang akala niya ay ibababa na siya ni Kin sa sofa pero hindi natuloy ang inaasahan niyang paglulubag ng kalooban niya nang sa halip na ilapag siya sa nagdederetso ito sa kwarto niya. Sa kama siya nito ibinaba. "I'll get an ice pack for that," anito. "Hindi na kailangan," tanggi niya. "I don't want that to swell and spoil our vacation," katwiran nito. "Oh, okay, sabi ko nga." Sang-ayon na lamang niya. Naudlot ang paglayo na dapat ni Kin. Napatingin ito sa kanya. Umiiling-iling na tila napapatsikuhan sa kanya. Pero bago siya taligdaknan nito, ay nakita niyang nakangiti rin ito. Hindi niya alam kung bakit parang masyado siyang natutuwa sa pagngiti nito sa kanya. Hindi sumunod sina Trisha at Carl sa kwarto. Kahit nang bumalik si Kin dala ang ice pack ay mag-isa pa rin ito. "Ako na." Sinubukan niyang abutin ang ice pack na inilapat nito sa paa niya. Hindi nito iyon binitawan kaya kamay nito ang nadakma niya. Agad niyang binawi ang kamay niya. Para kasi siyang nagngangalikig, bigla nang hawakan niya iyon. Iyong ice kasi malamig. Iyon ang naiisip niyang dahilan. "Baka hinihintay ka na ni Trisha," sabi niya rito. "Wala naman kaming pupuntahan at mas maigi nang asikasuhin yan para hindi na lumala," sagot nito. "And will you relax? Hindi kita aanuhin." Kung magsalita ito ay para bang naiinsulto pa ito. Siya naman ay talagang nainsulto. "Hindi ko lang feel na hinahawak-hawakan ako ng kung sino, lalo pa ng isang lalaki na kahubad." Ganti niya. Mula sa paglalapat ng ice pack sa paa niya ay napaangat ang tingin nito sa mukha niya. Muli ay parang amaze na amaze nito. Pero maya-maya rin ay tumingin ito sa sarili. And then he burst out laughing. Si Rona naman ang na-amaze. Ibang-iba pala ang aura nito kapag hindi makulimlim ang anyo nito. Kapag ganong tumatawa ito ay hindi na lang ang abs at dibdib nito ang pamatay kundi pati na rin ang mukha nito. Mas mukha kasi itong approachable. Hindi iyong parang anumang sandali ay bigla na lang itong aangil. "Sorry, nakalimutan ko na wala pala akong t-shirt," sabi nito. May isang tao kasi na bigla-bigla na lang nalalaglag kaya sa pagmamadali ko hindi ko na naalalang magbihis muna. Tumingin siya rito. Hindi yun himig sarkastiko. Parang nagjo-joke pa ito. Nag-joke? Hindi siya makapaniwala. "Marunong ka pala nun?" nasabi niya. "Nang ano?"
Nagtatakang tanong ni Kin. Magbiro. You think I'm a tight ass? Tanong nito. Hindi sumagi sa isip niya ang buttocks nito. Pero sa palagay niya, kagaya ng ibang bahagi ng katawan nito ay tight nga iyon. Hindi ko pa natitignan ng ass mo kaya hindi ko masasagot yan. Aniya. Sumigok ito. Parang nagpipigil ng tawa. Seryoso ka? Anito. Aha, gotcha. Joke yun no? Ganti niya. Laking gulat niya na nagawa niyang makipagbiroan dito ng ganoon samantalang kani-kanila lang ay ilang na ilang siya rito. Umiling-iling naman ito. O yan, hawak mo na nga. Kapag hindi na malamig, saka mo alisin ha. Maghahanap ako ng gamot sa medicine cabinet. I'm sure meron silang ibuprofen. Nang maglalakad na ito papunta sa pinto, ay sinundan niya ito ng tingin. Napangiti siya. Tama ang sapantahan niya. Tight nga ang ass nito. O nga pala, i-elevate mo. Bigla itong lumingon sa kanya, kaya huling-huli siya nito na nakatitig sa hindi dapat tinitingnan. Nagpatay mali siya agad siya na may tinatanaw sa gawin ng pinto. Si Carl ba yung nasisilip ko? Sabi pa niya. Gustong matawa ni Kin. Medyo naiintindihan niya ngayon kung bakit magaan ang loob ng lola niya kay Rona. Nakakatuwa pala ito. Kalog ito at kahit yata hindi nito balak magbiro, ay ganun ang dating ng mga sinasabi nito kung minsan. Magkaiba ang sirkulong ginagalawan nila, kaya rin siguro parang iba ito sa mga babaeng nakasanayan na niyang makasalamuha. Sa totoo lang, kaninang buhat-buhat niya ito ay may punto na gusto na niya na itong bitawan. Kung makaiwas naman kasi ito ay para bang may buni o ketong siya. Only later, when she called his attention to it, did he realize the reason. Wala nga siya palang saplot. That wouldn't have been a big deal to the woman he knew. Walang kiberang mga iyon kahit ubad-baro ang kaharap nila kaya hindi niya naisip na maiilang si Rona. Uso pa palang Maria Clara sa panahong iyon. Kagaya nga lang siguro ng mga tamaraw, pawikan at butanding, endangered species na ang mga katulad ni Rona. He caught her looking at his buttocks. Natawa siya nang magkunwari pa ito na hindi ang pang-upo niya ang tinatanaw nito. Kung ibang babae ito, malamang ay may maharot na itong sinabi tungkol sa pang-upo niya. Sana lang ay natuwa ito sa tanawin. Natanaw niya na nasa harap ng bahay sina Carl at Trisha sa gawing malapit sa baybayin. Mukhang may kinukwento ang lalaki sa girlfriend niya at tila sobrang fascinating niyan na kuhang-kuha nito ang buong atensyon ni Trisha. Close friend di umano ng girlfriend niya ang lalaki. Pinsan ng isa sa mga kaibigan nito. Isinama nito si Carl para may mag-estima raw kay Rona at hindi na nila ito kailangang problemahin. Pero parang hindi lang naman ito ang gustong i-entertain ng lalaki kundi pati na rin si Trisha. Kung makatawa naman ang dalaga ay parang entertain nga ito. Paranoid ka na, sita niya sa sarili. Tumuloy na lang siya sa banyo na nasa master bedroom para tingnan kung anong gamot ang nasa medicine cabinet. Kung wala ay mapipilitan siyang magradyo sa main office ng resort para makapagpadala ng gamot sa isla. Pati na rin ang doktor na titingnan na sa spray ni Rona. Kagaya ng kitchen at pantry, well-stocked ang medicine cabinet na mga kinakailanganin. May over-the-counter medicine pati ang mga gamit na pang first aid. Dala ang isang banig ng ibuprofen ay bumalik siya sa kwarto ni Rona. Abala pa rin sa pagkakwentuhan sina Trisha at Carl nang muli niyang tanawin ang mga ito. Bagay na pinili niyang ipagkibit balikat na lang. Wala siyang balak gampanan ng role ng isang silosong nobyo dahil siya man ay ayaw ng pinag-iisipan siya ng kung ano-ano. Nagiya si Trisha na mamasyal pero nag-atubili si Kin. Baka may kailanganin bigla si Rona at alam niyang mahirap kumilos dahil sa spray nito. Pero makhang hindi natuwa roon si Trisha. So you're telling me we're going to spend this whole vacation playing nursemaid to her? Nabubugnot na tanong nito. Hindi naman pero... Carl,
Be a dear and stay with Rona. Kinay ay, we're going out. Utos ni Trisha sa lalaki. Me? But... Yes, you. Pag-iit na sagot ni Trisha. Sure. Pumayag si Carl pero mukhang labag iyon sa kalooban nito. Maliit lang ang isla pero maraming pwedeng puntahan dahil may speedboat sila. Nag-island hopping at naglunay sila Trisha sa dagat. Sa karating isla na mas malaki sa kinatutuluyan nila, kumain dahil sa restos doon. Are you having a nice time, honey? Tanong ni Kim kay Trisha na kanina pang nakatitig sa karagatan. Nagkwekwento siya tungkol sa isang kliyente niya pero natigil iyon nang mapunan niyang hindi naman ito nakikinig sa kanya. Oh, what? I didn't hear what you said. Iyon din nga ang iniisip niya. There he was, trying to make someone conversation and she wasn't even listening. Gusto niyang humugot ng hininga. Madalas siya nitong kulitin noon. We should spend some quality time together. Iyon ang dialogue nito. Pero ngayong ginagawa na nila iyon ay parang hindi naman ito natutuwa. Nothing. Anya. Oh please. Himig na iirita ito. My mind wandered off for a minute and you get mad? I'm not mad. I just... Huminga siya ng malalim para pigilan ang iritasyong namumuo sa kalooban niya. I just hate this. Usal nito. Hate what? The fact that we're together and yet we can't seem to connect. Well, we can try. Iyon nga mismo ang pinipilit niyang gawin. How can it work when you have somebody tagging along? Jeez. Mukhang bad mood si Trisha. Kabisado na niya ito kaya alam niya na kapag ganun ang timpla nito ay mahirap itong kausapin. Hindi na lang siya kumibo para hindi na humaba ang diskusyon at mauwi pa iyon sa mainitang pagtatalo. So now you're gonna give me the silent treatment? Mukhang away talaga ang hanap nito. I don't know what to say. That's why. Kahit kasi anong sabihin ko, I'm sure ko kontrahin mo. And I don't want to argue. We went on a vacation so we can spend time together. Ayoko mawiin sa away. You're right. I'm sorry. Wika nito. It's okay. Inabot niya ang palad nito. Let's just go back to the cottage. I'm tired. Tumayo na ito. Nag-iwan na lang siya ng pera sa mesa. Saka siya sumunod sa dalaga. Nauna ito ng ilang hakbang sa kanya kaya may pagkakataon siyang para panoorin ang paglakad nito. One thing that attracted him to her before the way she walked. Nang mauso ang terminong tsunami walk, dahil kay Siyam si Supsup, saka lang siya nakakuha ng akmang palalarawan doon. May kakaiba siyang nararamdaman noon tuwing nakikita niya iyon. And now he was waiting for that feeling to surface. Pero bago pa niya matukoy kung darating ba ang feeling na iyon o hindi ay bumaling na sa kanyang katipan. Hey! Are you just gonna stand there? Let's go! Yaya nito na parang may iwan ito ng huling biyahe. Sumunod na lang siya rito. Malakas na tawanan ang sumalubong sa kanila pagpasok nila ng cottage. Sa porch na nasa likuran bahagi ng nagmumula iyon. Kumunot na si Trisha. Saka ito tumuloy agad sa pagkamula ng ingay. Good morning, Jack. Good morning, Queen pala. Ano ba? Bulalas ni Rona saka ito humagalpak ng tawa. Wala, mali ka naman. Okay, give me your face, sabi ni Carl. Naman, himutok ni Rona. Ang nadatnang eksena ni Nakin ay nagpapahid ng uling si Carl sa mukha ng dalaga. Nakakatawa ang mukha ni Rona. Sa dami ng uling sa mukha nito ay para na itong kasali sa ati-atihan. It seems like you're having fun, komento ni Trisha. Oh, andyan na pala kayo. Mula sa pagpahid ng uling sa pisngi ni Rona ay bumaling si Carl sa kanila. Ang bilis ata. Parang ayaw mo pang bumalik kami ah. Masyado ka bang nag-enjoy sa ginagawa mo? Nakangiti si Trisha
Pero mukhang nabubugnot pa rin ito. Napailing si Kin. She was definitely in one of her moods. Oo naman, Rona and I are having fun. Look at us. Ang cutie namin, di ba? Nag-post pa si Carl na parang nagpapapicture. Nag-peace sign pa ito. Kahit siya ay nakadama ng iritasyon. Parang ang saya-saya nga ng dalawa. Mukha ring magkasundo ng mga ito. May bahagi ng pagkatao niya ang naiinis sa ideyang iyon. Wanna join us? Yaya ni Carl sa kanila, pero kay Trisha ito nakatingin. No thanks. I think I'll take a nap. Padaskol na naglalakad papasok sa bahay si Trisha. Nagtsunami walk pa rin ito, pero sa pagkakataong iyon ay wala siya na nakatiting na kasiyahang nadama sa pagtanaw rito. Ikaw Brad, game ka ba? Tanong naman sa kanya ni Carl. Tatangi dapat siya, wala siya sa mood makipaglaro. Pero parang mas ayaw niyang iwan ng dalawa. Ang lagay silang masaya? Sure. Natagpuan niya itong isinagot niya. Halos kauupo pa lamang niya sa isa sa mga silyang gawa sa kawayan nang tumunog ang cellphone ni Carl. CR lang muna ako. Anito pagkatapos basahin ng mensahe. Saka sila iniwan nito. How does this thing work? Tanong niya kay Rona. Ipinaliwanag nito ang mechanics ng card game na nilalaro nito at ni Carl kanina. It was a card game for children. Pero masarap din siguro maging bata paminsan-minsan dahil maya-maya pa enjoy na siya sa paglalaro. Mabilis siyang makapick up kaya makaapat na pahid lang ng uling sa kanya si Rona, samantalang ito'y lalo pang nagsimimitulang ati-atihan. Hindi lang siya sa itsura nito natatawa, kundi pati sa mali-maling sambit nito. Good morning, Queen. Minsan ninasabi nito na sa halip ay good morning, King. Napa-hijack din ito sa halip na hello, Jack. Hi, give up na ako. Anito nang manatiling malinis sa mukha niya. Ang dali mo namang sumuko. Kantsaw niya. He didn't want to stop playing just yet, he realized. He was simply having too much fun. Hala, ang galing magsalita. Palibhasa ang linis pa ng mukha mo samantalang ako. Tingnan mo nga. Wala na yatang parting puti pa. Bagay naman sa'yo sabi niya. Bagay sa akin maging negra? Husay Natawa siya. She really was so capable of making him laugh. Alam mo, dapat dalas-dalasan mong pagtawa o kahit pagngiti lang. Komento nito. At bakit naman Aber? Mas hindi ka nakakatakot. Nakakatakot ako? As in, walang pag-atubiling sagot nito. Pakiramdam ko noong nagkasalubong tayo sa bahay nyo, gusto mo akong lunukin ng buhay. Ang sungit-sungit ng arrive mo. Hindi niya maiwasan ang mapangiti dahil sa mga termino nito. Ayan, ganyan. Kapag nakangiti ka na kagaya niyan, aba, hindi lang nawawala ang Mr. Sungit ambience mo. Mas nagiging pogi ka pa. Nasamid siya kunwari. Pogi? Baka naman kung inaano mo na ako niyan. Inuuto kita. Ano pa ba sa palagay mo? Anito, sinundan nito ng malakas sa pagtawa. Tinampal nito ang braso niya kapag daka. Uy, joke lang. Hindi ko gawi ang mga to. Kapag may sinabi ako, itaga mo sa buto. Sa bato. Totoo yun. So, pogi ako kapag nahangiti ako. It shouldn't be a big deal to him. So what kung may magsabi sa kanya na pogi siya? Ilang babae na rin naman na nagparamdam sa kanya na malakas ang sex appeal niya. Pero natutuwa talaga siya. Nakakatuwa si Rona. Period. Iyon siguro iyon. Ganun ba? Nakisakay na lang siya rito. Mismo. Ay, Mr. Jimbo and the thing. Nagkunwari ito na kinikilig. Ano naman pa naman ni Coco Martin sa'yo? Walang-wala. And he laughed out loud once more. Masarap pala ang tumawa ng ganoong iyong bigay na bigay at kisihoda ang iyong kaibigan. Ang sarap mong tingnan kapag ganyan ka. Pakiramdam ni Rona ay tanawing papasa sa New 7 Watt.
Totoo ang sinabi niya kay Kin. Mas gumagwapo ito kapag nakangiti ito. Pero lalo lang kapag ganoon ang makikipagbiro nito sa kanya. Hindi niya akalain na may bahagi pala ng pagkatao nito na ganoon. Kung sa bagay, maliban sa litrato ay ilang beses lang ba niya itong nakasalmuha. At sa lagay na iyon ay ilang sandali lang silang magkakaharap. Madalas mabanggit ni Lola Lucy na mabait ito. Hirap siya na paniwalaan iyon dahil kung makakunot ng noo si Kin ay para lagi itong galit sa kung kani-kanino. Pero ngayon niya unti-unting natutuklasan na hindi ito kasing sungit ng inaakala niya. Baka nga maling-mali ang akala niya. Mas mabuti pa yata na naging masungit na lang siya. Ngayong hindi na siya intimidated dito ay isang malaking harang ang nawala na dati na pumipigil sa pagragas ng kakaibang damdaming gustong umusbong sa puso niya. Maipapaalala ko lang sa'yo, may girlfriend siya. Dahil doon ay parang loob na tinusok ng aspile ang kaligayahang pumupuno sa dibdib niya ng kani-kanina lang. May masama ba akong sinabi? Tanong ni Kin. Wala. Bigla ka kasing parang nalungkot. Baka kung minasabi akong mali. Rona, may boyfriend ka na ba? Lumundag yata ng 10 piye ang puso niya sa tanong nito. Bakit ito tinatanong? Interesado to? Asa ka pa, gaga. I mean, kung meron, pwede naman na isama mo siya or something. Parang hindi ito magkukondodato sa pagpapaliwanag. Halatang ayaw nito na ma-misinterpret niya ang pag-uusisa nito. O ano ka ngayon? Naku, bukod sa wala akong jowa, hindi naman ako ganun kakapalmuks para isama pa siya sa biyahe na may biyahe. Sabit na nga lang ako, magsasabit pa ako ng iba. Teka, kung okay lang sa'yo na mag-usisa ako, ilang taon na kayo ni Trisha? Almost 3 years. Matagal na rin pala. Wala pa kayong balak lumagay sa magulo? Oops, natotop nito ang bibig. None of my business. Aminado ito na may bahagi ng pagkatao niya ang interesadong malaman ng sagot. The issue hasn't come up yet. Ikaw, ba't wala ka pang boyfriend? Ganting pag-uusisa nito. Wala pa siguro na nahahanap ang paparusahan ng Diyos. Biro niya. But seriously, wala akong nakakasalubong na type ko. Ngayon pa lang kung sakali. Kaso tika na siya. Si Carl ba hindi mo type? Ikaw? Kalalaki kong tao, intrigato ka. Bulalas niya. Baka lang kako type mo, di isa-set up ko kayo. No thanks. Iba ang gusto niya. Speaking of Carl, where na ba ang isang yon? San ba siya nag-CR? Sa kabilang isla? Namimiss mo na agad Tantanan mo ko. Sita niya rito. Tumayo na siya. Nakalimutan niya na masakit pa pala ang paa niya. Malaki na ang nabawas sa pananakit niyon mula kanina, kaya nang madiinan iyon ng mabigat, ay sakalang ito nawala at lumala pa. Napaupo siya. Swerte na lang sa kandungan ni Kin siya naglanding. Napatili ang kaluluwa niya sa igting ng kiliting biglang naglipana sa mga kalamnan niya, lalo na sa parteng nakasahid sa lalaki. Sa tangkapan naman nitong pag-alalay sa kanya ay napasa po ang kamay niya sa baywang niya. May kiliti siya roon pero ibang kiliti ang mas nangibabaw sa kanya. Pasensya na. Nagtangka siyang tumayo pero pinigilan siya nito. Iyong paa mo, paalala nito. Sige lang, catch your breath first. Paano ba niya makakatch ang breath niya kung ganoong sa pagkakakandong niya rito ay lalo pa yata siyang nauubusan ng hangin sa baga. Pangalawang pagkakataon na iyon na napadait siya rito at sa bawat pangyayari ay umaakyat yata ang isang antas ang epekto niyon sa kanya. Tulungan siya na mahabaging langit pero baka sa ikatlong beses na mangyari iyon ay mahitay na siya sa kilig. Pinilit niyang humugot ng malalim na hininga. Nang sa palagay niya ay kalmado na siya kahit paano ay saka siya tumayo. Sa kabilang paa niya itinuan ang bigat niya. Hindi na masakit? Tanong ni Kin. Umiling siya. Kaya ko nang mag-marathon, aniya.
Sige, maiwan na muna kita. Kailangan niyang makalayo rito kahit siguro sandali lang at baka sakaling matauhan siya sa katotohanang hindi ito dapat maging sobrang gwapo sa paningin niya. Hindi siya pinasasama sa biyaheng iyon para magpa-cute dito kundi para tiyakin na hindi ito mapapahamak. Ang problema, siya pa yata ang malalagay sa peligro. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.